So ayan mga boss idol, andito po tayo sa ating shop. Ayan. Ayan meron po tayong isang tanggap na Akari na emergency light na parts. So ang problema po nito, ayaw pong mag power light, ito, milaw. Mag-on yung kanyang light. Pero meron siyang indicator light dito, mga parts. Ayan So meron siyang indicator light Ayun kulay green. So pag sinaksak natin, tingnan natin. So saksak natin. So ayan, pagka po sinaksak natin, nagcha-charge po siya, So ang problema, ayaw niyang umilaw. So test. So ayan ayaw niyang umilaw. Ayan. Panoorin niyo po yung ating video mga parts. At kung bago lamang po kayo sa ating YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago po mga upload na video. Yan, simulan na po natin yung ating gagawin mga parts. So ngayon mga parts, ito, natanggal ko na po yung doon. Tanggalin na po natin sa saksak So meron pa rin po siyang indicator light, napapansin niyo po Ayun So test, walang ilaw. Okay. So mga parts, natanggal ko na po yung tornilyo nito para po mabilis po tayo sa ating panonood. So ayan, meron kayong napapansin na battery sa ating solar light na to. So okay, meron tayong battery na 6 volts, 6.4 volts magte-test tayo mga parts. So gagamit tayo nito yung ating test probe, yung power adapter So check natin itong valve, yung buo. Okay. Check natin. Gamit tayo ng power adapter na susupply natin to ng 7 volts, yung valve, Okay, 7 volts itong valve na to, susupply natin ng 7 volts. So yan. So ngayon ito yung kanyang wire So susupply natin ng 7 volts. Titingnan natin kung buo yung bumbilya. Positive, negative. Okay. Yun. So umilaw. Ibig sabihin ng buo itong isang bumbilya. So next tayo. Yun, umilaw. So buo itong isang bumbilya. Ito, saka ito. Tigisa silang buo. So ang problema, ayaw mag-power kahit nakasaksak sa kuryente. Ngayon, ang gagawin natin, itetest natin itong next. Itong ating battery. So kailangan meron tayong makakuha ditong 7 volts sa ating battery, So test natin. So yun. Kita ba? So tanggalin natin itong isang wire, para masukat natin mabuti. Ayun, meron tayong nakuha 4.3 volts. Pero ito ay mababa. So kinakailangan nito, ang nakukuha natin dito is nakalagay kasi dito kailangan 6 volt, ang ating makukuha dito. So nakakakuha lang tayo ng mababa. Kailangan nakakakuha tayo dito ng 6 volt. So ngayon 4.3 lang. So hindi nga iilaw mga parts 4.3. So subukan natin isaksak tingnan natin kung magkakarga. Tingnan natin kung nagkakarga dito sa dalawang wire na to. Kapitan natin ng test probe to. Tingnan natin kung meron tayong makukuha 7 volts dito. So isasaksak natin sa kuryente, Tingnan natin kung may pumapasok na 7 volts. So saksak natin. So yun, meron siya pumapasok na 7.3. Ibig sabihin yan, pag nakasaksak sa kuryente, So ibig sabihin yan, pag nakasaksak sa kuryente, ay nagkakarga dito sa baterya kasi meron tayong nakukuha 7.3 volts. Ang problema nito, itong baterya na to, may leak na to, sira na to. So hindi na nagkakarga, ayaw na tumanggap ng karga. So ngayon, meron tayong discarding gagawin dito, Kung ito ay emergency light lang naman, hindi naman ito lagi nakasindi. Gabi-gabi, Pagka gusto lang isindi ito or kaya pagka emergency lang, saka lang ito ginagamit. So gagawin natin dito, hindi na natin ito papalitan ng ganitong kalaking battery, So susubukan natin to. Ito, meron tayong ilalagay dito na 7.4 volts, 2500 mAh. Pero mas maganda, yung mataas pa yung milliampere na ilalagay nyo, pero hanggang 7.4 volts lang kayo mga parts, So okay, may tumatawag. I-cut po muna natin yung ating video. Panandalian lang So okay, cut po muna natin. Ayan mga parts tuloy tayo sa ating ginagawa.
So ngayon, sabi ko nga po sa inyo, susubukan po natin ilagay ito mga parts, ano, dito sa line na to. Ito kasi yung nakakonect sa ating battery. So ikat natin. So dito kami nag-akat siya. Yan. So ayun, kapasipasin nyo mga parts, sumilaw. Ilog lang natin yung ilog lang natin yung switch. Uy, milaw pa rin. So yun, maka-off na. So, lagyan ko lang ito ng electrical tape mga parts, ano? So, okay. So, ngayon, naayos na natin, no? Subukan na natin takpan, ano? So, itong battery na to, hindi na natin kinunik dito, no? Ito na yung ginamit nating battery, mga parts. Yan, no? So, ilisin natin, may presyo pa. So, kasi yung presyo ko dito sa akin, shop, eh. So, okay, ilisin natin. So ayan. So ngayon, balitan rin natin, ano? Balitan ko kanina. So ayan. Ngayon, isaksak natin sa kuryente. No, tingnan natin. Sasing natin yung camera. So ayan, saksak ko lang sa kuryente mga parts, ano? So ayan, papasin natin. Yung charge is kulay green na. So hindi na siya kulay pula. Kanina kulay pula eh. So ayan, nagkakarga. So test natin. Ay, hindi pala naka-on. So yun natin, ano. Ayan, naka-on. Test natin. Yun. Sa kabila. Hirap naman pindutin ito. Yun. Yun. So naka-power siya. Test natin. So yun. So ngayon, tanggalin natin yung saksak. Tingnan natin kung mag-emergency light siya, no. Tanggalin natin yung saksak. So yun, tanggal yung saksak. So isaksak natin kung mag-automatic sa kuryente, no. So yun. Okay. So bunutin natin sa kuryente. Yun, nag-automatic siya. Saksak din natin. So yun, okay na. So mga parts, pwede naman natin ilagay yung ganung battery. Kasi rechargeable naman yun. Kung yung solar nga mga parts eh, tumatagal eh. Ito pa kaya, kukunti lang yung bombilya niya. Ay, yung ano niya eh. Yung mga LED bulb niya. Kukunti lang. So ito naman kasi ginagamit naman to sa sa pagka nagba-brownout lang. So minsan lang naman mag-brownout sa kanilang lugar, sabi ng may-ari. Kaya tinanong ko muna sa may-ari kung pwede yung ganung battery na lang ang ilagay. No? Kasi medyo mapapamahal pa siya pagka yung original na battery yung aming inilagay. So ayan, ganun lang. So pagka ayaw mag-power on yung emergency light nyo, ganun yung gawin nyo mga parts, ano. Ayan, sana nakakuha kayo ng idea. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka lamang sa ating channel at hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para makakuha ka ng maraming idea sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay.